Noong una, akala ng lahat isa lang siyang tahimik na binata, mahiyain, simplo at tila walang pansin sa mundo. Pero may hindi alam ang mga tao sa kanya dahil sa isang lihim na kahit siya mismo, hindi niya maintindihan. Ang kwentong ito ay hindi kathang-isip lang. Marami ang nakasaksi, marami ang nanahimik. Dahil ang totoo, ang lampang binatang ito, kinatatakutan pala ng mga aswang. Si Elias, 18 taong gulang, ay lumaki sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok sa Quezon. Payat, medyo kuba kung maglakad, at may kakaibang tikwas ang mga daliri sa paa at kamay. Dahil dito, madalas siyang tuksuhin at layuan ng mga kabataan sa baryo. Tinatawag siyang Elias Lampang, parang biro ng tadhana sa isang batang pilay na pinanganak sa panahon ng bagyo. Mula pagkabata, alam na niyang hindi siya karaniwang tao. Pero hindi niya kailanman inisip na ang kanyang pagiging iba ay may koneksyon sa mga nilalang ng dilim. Maaga siyang naulila. Wala siyang maalalang mukha ng kanyang mga magulang. Ang sabi-sabi na matatanda, iniwan daw siya sa harap ng isang lumang dampa sa gilid ng gubat, balot sa basang kumot, at may kakaibang anting-anting na nakasabit sa lig, isang bilog na bakal na may ukit ng araw at buwan. Inag-alaga siya ni Lola Bising, ang matandang albularya sa baryo. Tahimik ang kanilang pamumuhay, puno ng halaman, dasal, at mga halamang gamot. Pero sa likod ng katahimikan, ramdam ni Elias na may mga matang palaging nakasilip sa dilim. Mga matang hindi tao. Habang lumalaki siya, nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa paligid niya. Isang gabi, habang siya ay pauwi galing sa sapa, may nakita siya malaking uwak na nakatitig lang sa kanya mula sa itaas ng punong saging. Ang mga mata nito, pula. At kahit magdilim na, hindi ito umaalis. Nang lapitan niya, bigla itong lumipad, pero hindi pataas, kundi pababa, direkta sa lupa, at nawala. Kinabukasan, may balita. Isang buntis na kapitbahay nila ang namatay sa hindi may paliwanag na sakit. At sa dibdib nito, may 2 butas. Inilit niyang huwag pansinin ang mga ganitong insidente. Iniisip niyang baka guni-guni lang o kababalaghan na gawa-gawa lang na matatanda. Ngunit lalo itong lumalala. Minsan, tuwing gabi, naririnig niya ang pagaspas ng pakpak sa bubong. Hindi kalapati, hindi paniki, mas maleki, mas mabigat. At minsan, sa salamin ng lumang aparador ni Lola Bising, may nakikita siyang aninong dumadaan sa likod niya kahit mag-isa lang siya sa loob ng bahay. Sa kabila ng lahat, may isa lang siyang kaibigan, si Lando. Masayahin, palabiro, at palaging may dalang balita sa baryo. Si Lando lang ang tanging taong hindi natatakot kay Elias. Wala kang dapat ikahiya, tol. Lagi nitong sinasabi. Kung lampang ka man, at least hindi ka duwag tulad ng iba diyan. Magkasama silang manghuhuli ng palaka sa sapa, nag-aakyat ng baging sa bundok, at nagkukuwentuhan sa ilalim ng buwan. Pero isang gabi, habang sila'y nagpapahinga sa tabi ng ilog, nagsimulang magtanong si Lando. Elias, ba't parang hindi ka tumatanda? Bulong niya. Noong 9 na taon tayo, ganito ka na. Ngayon, 18 na tayo, parang hindi ka nagbabago. Tayo-tayo lang to, Napapansin ko lang. Hindi makasagot si Elias. Kasi kahit siya, hindi niya rin alam ang sagot. Ilang araw makalipas, nagkaroon ng kaguluhan sa baryo. Isang baboy ang kinatay at nakita ang atay nito'y parang kinain na bago pa maluto. Aswang, sigaw ng mga tao. Nagsimula silang magbante tuwing gabi. Naghahanda ng bawang, asin at buntot pagi. Nagpatrolya ang mga tanod. Pero kahit anong bantay nila, gabi-gabi pa rin may nawawalang manok, baboy at minsan kalabaw. At palagi may isang aninong nakikitang nakatayo sa may tabi ng gubat, payat, kuba at lumpo. Parang si Elias. Siya yon, sigaw ng isang lasing. Si Elias ang aswang. Kaya hindi tinatablan ng sakit. Kaya hindi tumatanda. Kaya may mga nangyayaring kababalaghan. Inilit na Elias na lumayo. Tumakbo siya sa gubat sa ilalim ng ulan. Tumakbo siya sa kabila ng bundok.
Bitbit lang ang kanyang lumang bag at ang anting-anting sa kanyang lig. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Basta gusto lang niyang mawala. Malayo sa mga taong natatakot sa kanya. O baka, malayo sa sarili niyang kinatatakutan. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang isang matandang lalaki na tila matagal nang nag-aabang. Elias, sambit nito, oras na para malaman mo ang totoo. Totoo ano? Tanong ni Elias, nanginginig at basang-basa. Totoo kung bakit hindi ka tulad nila. Totoo kung bakit kahit ang mga aswang takot sa iyo. Biglang umihip ang malamig na hangin. Umilaw ang anting-anting niya sa lig. At sa harap ng kanyang mga meta, nakita niyang nagbago ang anyo na matanda. Naging itim ang balet, himaba ang kuko, at kumislap ang mapuputing ngipin. Isa itong aswang. Pero imbes na umateke, yumuko ito sa kanya. Tagapagmana ka ng lahi ng liwanag, sabi nito, at hindi mo alam ang mga tulad naming nabubuhay sa dilim ay takot sa ilaw na dala mo. At doon natapos ang gabi. Sa dilim ng kagubatan, habang ang mundo ay natutulog, may isang binatang lampang ang unti-unting nagigising sa kapangyarihang hindi niya hiniling pero matagal na palang nakalaan para sa kanya. Nang gabing yun, hindi agad nakatulog si Elias. Nakatitig lang siya sa anting-anting sa kanyang lig habang inulit-ulit sa isip ang mga sinabi ng matandang aswang na nagpakilalang tagapagdala ng mensehe. Lahi ng liwanag. Takot ang mga aswang sa kanya. Isang kapangyarihang hindi niya hiningi at lalong hindi niya naisip na pag-aari niya. Kinabukasan, sa isang maliit na kubo sa paanan ng talahiban, doon siya pinatuloy ng matanda. Nakilala niya ito bilang Mang Puroy, isang dating albularyong umalis sa baryo matapos mabalitang may pinaslang siyang nilalang na hindi tao. Noon, ang tingin ni Elias sa kanya ay baliw at mapanganib. Erong gayon, sa harap ng misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao, si Mang Puroy ang tanging nilalang na nagbibigay linaw, kahit pa puro tanong pa rin ang gumugulo sa kanyang isip. Hindi mo ba talaga alam ang tunay mong pinagmulan? Tanong ni Mang Puroy habang naghahalo ng halamang gamot sa isang kawayan. Wala akong maalala, sagot ni Elias, mahina ang tinig. Ang sabi lang ni Lola Bising, iniwan ako ng mga magulang ko sa tapat ng dampa niya. May sugat pa raw ako noon sa dibdib. Tumango si Mang Puroy. Ang sugat mong iyon, Elias, hindi sugat ng karaniwang bata. May umaligid na dilim sa iyo noong una kang dumating sa mundong to. Pero may isang liwanag na bumalot sa iyo, at iyon ang nagpigil sa kanila. Kanila? Sinong kanila? Ang mga nilalang na gustong lamunin ang kaluluwa mo, bago ka pa man matutong magsalita. Unti-unting gumapang ang lamig sa batok ni Elias. Habang iniisip niya ang lahat ng mga kakaibang nararanasan niya, may bahagi ng sarili niya ang gustong maniwala. Pero mas malaki ang takot. Takot na baka totoo ang lahat. Takot na baka siya nga mismo ang iniwasan ng mga tao, hindi dahil sa pilayin niya, kundi dahil sa dala niyang sumpa o lihim. Kinahapunan, bumalik siya sa sapa. Doon niya muling nakita si Lando, may dalang boslo ng hinuling hipon. So, sigaw ni Lando, akala ko saan ka na dinala ng hangin. Ang tagal mong nawala, Bear. Ngumiti si Elias, pero hindi niya kayang ikuwento lahat. Baka hindi maniwala si Lando. Baka matakot din ito tulad ng lahat ng iba. Nagpahangin lang sa bundok, sagot niya. Habang nagkukwentuhan sila, napansin ni Elias ang kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. Parang kumikislap na bato. Nilapitan niya ito at hinukay sa putik. Isa itong maliit na kabib, kulay pilak, at parang may buhay na liwanag sa loob. Sa paghawak niya rito, bigla siyang nakaramdam ng init sa palad. Tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tahimik, malalim, at sa kanya narinig ang tinig, hindi galing kay Lando, kundi mula sa loob ng isipan niya. Bukas ang daan, tagapagmana. Piliin mo kung lalakad ka. Napapitlag siya. Muntik niyang ibato ang kabibi, pero pinigilan siya ni Lando. Wey, anong meron diyan? Ewan, parang hindi niya naituloy ang sagot. Ayaw niyang muling maramdaman ang takot ni Lando. Basta ibinusa niya na lang ang kabibi at nagpaalam na uwi na.
Pagsapit ng gabi, bumalik si Elias sa kubo ni Mang Puroy at ipinakita ang kabibi. Napanganga ang matanda. Hindi ko akalaing makikita mo agad ang mutya ng duyan. Ang mutyang yen, Elias, ay isinilang mula sa luha ng isang diwata noong panahon pa ng digmaang itim. Anong ibig sabihin yon? Ang mutya ay nakakakita ng katotohanan. Kapag ginamit ng isang tagapagmana, binubuksan nito ang mga alaalang matagal ng isinara, peti ang mga panganib na naghihintay sa dilim. At sa unang pagkakataon, naglakas loob si Elias na itanong ang matagal nang gumugulo sa kanya. Totoo bang hindi ako tao? Matagal bago sumagot si Mang Puroy. Himigop muna ito ng saang damong luya, saka tumingin kay Elias, diretso sa mata. Mas tao ka kaysa sa karamihan, Elias. Pero may dugong tumatakbo sa iyo, dugong hindi mo pinili. Dugong mula sa isang angkan na matagal nang itinatago sa kasaysayan, ang lahi ng liwanag, na ginawang tagapagtanggol laban sa aswangang itim. Naupo si Elias. Pero bakit ako? Bakit ako ang iniwan? Bakit hindi nila ako kasama? Dahil may nagtatangka ng pumatay sa iyo, kahit sanggol ka pa lang. Dito na siya hindi nakapagsalita. Ang tanong na, sino ang pamilya ko, ay pinalitan ng tanong na, bakit gusto nila akong mawala? Akiramdam niya, parang unti-unting binubuksan ang matagal ng nakakandadong pinto sa kanyang puso, at ang nasa loob ay hindi basta alaala, kundi panganib. Simula noong gabing yun, tinuruan na siya ni Mang Puroy ng mga panimulang hakbang. Kung paano pakinggan ang tibok ng lupa, kung paano galawin ang hangin gamit ang dasal, at kung paano pakalmahin ang apoy sa damdamin. Hindi pa siya sanay. Laging nangangataw. Laging hindi tiwala sa sarili. Minsan, napapasigaw siya sa galit dahil iniisip niyang hindi ito dapat sa kanya. Hindi ako bayani, sabi niya minsan habang hinihimas ang kabibi. Isa lang akong lampang na iniwan, tinakwil at kinatatakutan. Ngunit laging sagot ni Mang Puroy, ang tunay na bayani ay di ang pinanganak na matapang, kundi yung natutong tumayo kahit ang mundo ay ayaw sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang hinala ni Elias na may gumagalaw sa dilim. Sa baryo, sunod-sunod na ang mga balita, may mga batang nawawala, mga hayop na nadurukot, at mga taong nananaginip ng duguang nilalang na may itim na mata. At isang araw, nakita ni Elias ang isang aninong kilala niya. Si Lola Bising, ang kanyang kinagis ng lola. Nakita niyang kausap sa likod ng bahay ang isang nilalang na may pakpak at mapuputing mata. At doon niya napagtanto, hindi lang ang kanyang pagkatao ang may tinatago. Maging ang kanyang nakaraan ay puno ng kasinungalingan. Simula nang makita niyang si Lola Bising ay kausap ang nilalang na may puting mata at pakpak sa likod ng bahay, bumigat ang pakiramdam niya. Lahat ng alaala ng pagkabata niya, yung mga gabing niyayakap siya ni Lola tuwing umuulan, yung mga halamang gamot na siya ang pinipiling ipahid sa mga may sakit, yung mga kwento ng diwata at anting-anting na ikinuwento nito bago matulog, arang unti-unting nawawala ng kulay. Bakit mo ko itinago? Tanong niya sa isip habang nakatitig sa kawayan nilang dingding. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Hindi siya makatulog. At kahit nakapikit ang kanyang mga meta, gising ang isip niya, hinihimay ang bawat kilos, salita, at tingin ni Lola Bising mula noon. May mga gabi pala na pinapaliguan siya ng isang uri ng langis at sinasabihang huwag lalabas sa gabi. Akala niya deity, para lang yon sa pilay niya. Pero ngayon, naiintindihan na niyang hindi siya pinoprotektahan lang, kinukulong siya sa isang kasinungalingan. Kinabukasan, bumalik siya sa kubo ni Mang Puroy na may dalang mga tanong na hindi na kayang pigilan. Si Lola, kaawe ba? Tanong niya, may panginginig sa boses. Umiling si Mang Puroy, pero malungkot ang mata. Hindi kaawe, pero hindi rin siya ang akala mong kakampi. Minsan, Elias, ang pinakamasakit ay yung taong mahal mo ang pumipigil sa iyong tumindig. Bakit niya ginawa yon? Dahil takot siya. Dahil alam niya, kapag natutunan mong gamitin ang ilaw mo, hindi ka na kailanman babalik sa deity. At ang mundong kakaharapin mo, puno ng kadilimang walang awa.
Tahimik lang si Elias. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sisihin si Lola. Pero sa puso niya, may kirot na mas malalim pa sa galit, pangungulila. Siya lang ang meron noon. Siya lang ang sumalo sa kanya nung wala ng iba. Kaya kahit masakit, kahit galit siya, mahal pa rin niya ito. Ngunit hindi pa siya handang harapin si Lola. Habang patuloy ang pagsasanay niya kay Mang Puroy, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng lahat. Tuwing nagbubukas siya ng kanyang enerhiya gamit ang mutya, parang may bumubulong sa kanya. Mga tinig na hindi kanya. Mga panaginip ng apoy, dugo, at mga matang itim na walang puti. Sa isang panaginip, nakita niya may mga bata sa loob ng kuweba, umiyak at may aninong humahablot sa kanila isa-isa. Nang magising siya, humihikbi siya, may luha sa mata, at ang mutya sa dibdib niya, umiinit. Hindi iyon ordinaryong panaginip. At kinabukasan, sa mismong baryo nila, 3 batang hindi nakauwi mula sa paaralan. Nagsimula na. Lumalakas na ang galaw ng kadiliman. Gabi na 3 araw, habang nag-iensayo siya sa may gilid ng sapa, biglang nagdilim ang paligid. Tumigil ang hangin. Umalon ang tubig kahit walang anong gumalaw. Sa dapit ilog, may isang bagay na unti-unting lumulutang. Isang katawan. Nakalutang, nakapikit. Isa sa mga batang nawawala. Agad siyang tumakbo. Sinubukan niyang buhatin ito, pero biglang may malamig na kamay na humawak sa paa niya mula sa ilalim ng tubig. Isang nilalang, itim, madulas, may matutulis na kuko. Sa sobrang gulat niya, hindi siya agad nakagalaw. Nang hilahin siya pababa, saka lang nagliwanag ang mutya sa dibdib niya at tumilapon ang nilalang palayo. Hindi iyon basta halimaw. Isa iyong tagasunod ng pinunong itim. Ang nilalang na noon pa man ay hinahanap na siya. Nailigtas niya ang bata, pero takot na takot ito. Umiyak, nanginginig, hindi makapagsalita. Dinala niya ito kay Mang Puroy. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Ani na matanda. Elias, may kasaysayan ang lahi mo na kailangan mong malaman. Pero bago yun, kailangan mong tanggapin na ang mundong ito ay hindi naligtas. At ikaw lang ang nakatakdang tumindig laban sa dilim. Natatakot ako, bulong na Elias. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung makamali ako? Paano kung ako rin maging isa sa kanila? Hinawakan siya ni Mang Puroy sa balikat. Ang dilim ay hindi basta dumadapo. Pinipili ito ng puso. At ang puso mo, Elias, kahit puno ng sugat, ay maliwanag pa rin. Lumipas ang mga araw, at habang lalong lumalalim ang gabi, mas tumitindi ang mga pangyayari. Isang matandang babae ang natagpuang patay sa bukid. Wala ng meta, walang tunog ng sigaw. Parang basta na lang tumigil sa paghinga. Isang buntis ang nakitang nawala na malay sa simbahan. May marka sa tiyan, pero walang sugat. May mga alagang hayop na tumitili tuwing 12:00 ng gabi. Para bang may hindi nakikitang nilalang sa paligid. At si Elias, sa kabila ng pagsasanay, ay pilit pa ring nilalabanan ang kalooban niyang lumaban. Minsan mag-isa siya sa gabi, hawak ang mutya, kinausap niya ang sarili. Gusto ko lang namang mamuhay ng tahimik. Bakit ako pa? Pero ang mutya, sa kanyang palad, ay kumikislap tuwing may takot. Parang sinasabing, ikaw nga, at ikaw lang. At minsang nakaupo siya sa ilalim ng punong balete sa tabing gubat. May isang nilalang na lumapit, maliit, may pakpak, at may mahahabang buhok na parang usok. Isang diwata. Lumutang ito sa hangin at may iniabot sa kanya, isang piraso ng basag na salamin. Makikita mo ang totoo, hindi lang sa paligid, kundi sa sarili mo, wika nito. Pero tandaan mo, ang salamin ay pumuputol ng ilusyon. Kapag nakita mo na, hindi mo na may babalik ang dating ikaw. Pagtingin niya sa basag na salamin, nakita niya ang sarili niyang anyo, pero hindi siya ang nakikita niya. Sa refleksyon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, at ang katawan niya ay nababalot ng liwanag at apoy. Isang nilalang na hindi niya inakala, siya pala talaga. At sa likod ng refleksyon, isang aninong papalapit. Isang tinig ang bumulong sa kanyang tenga. Gabi-gabi, may kumakaluskos sa mga bubong.
May alingaw-ngaw ng iyak sa gitna ng gabi, iyak na hindi malaman kung tao ba o hayop. At sa bawat pagdilim ng langit, mas lumalalim ang pakiramdam ni Elias na hindi na sapat ang pag-iwas. Ang dilim ay hindi na basta paparating, narito na ito. Sa ilalim ng matandang punong balete kung saan unang lumitaw ang diwata, doon muling bumalik si Elias kasama si Lando. Hawak nila ang ilang anting-anting at pinaghalong asin, luya, at bawang, mga itinuro ni Mang Puroy na pansamantalang panlaban sa mga nilalang ng dilim. Pero kahit anong armas ang bitbit nila, hindi iyon sapat para takpan ang kaba sa dibdib. Tol, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ni Lando, pilit na pinapalakas ang loob habang nakakunot ang noo. Hindi, sagot ni Elias, diretso ang tingin sa madilim na kagubatan. Pero mas ayoko nang may mawala ulit. May mga batang di na nakabalik. May mga mata sa paligid nating gabi-gabi. At baka bukas tayong dalawa na. Tahimik si Lando saglit. Tumingala siya sa langit. Walang buwan, walang bituin. Harang pinatay ng langit ang sarili nitong ilaw. Alam mo, sabi ni Lando, nung bata pa tayo, akala ko swerte akong kaibigan kita. Kahit pilay ka, hindi ka maramot, hindi ka mapanira. Ikaw pa nga ang palaging may dalang pagkain kahit wala ka halos makain. Napangiti siya, malungkot. Pero ngayon, natatakot na ako, Tol, kasi hindi ko na alam kung sino ka na. Napalingon sa Elias. Ako rin, Lando. Hindi ko na alam kung sino talaga ako. Pero kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang kakampi ko. Sa pagitan ng pag-aalinlangan at pag-asa, pinilit nilang maghanda. Tinuruan sila ni Mang Puroy kung paanong bumasa ng mga senyeles, ang paglamig ng hangin kahit tirik ang araw, ang amoy ng bulok na laman tuwing sumasapit ang takip silim, ang mga ibong biglang namamatay sa air. Lahat ito, babala na malapit na ang nilalang na hinahanap si Elias. Isang gabi, habang sinusubukan niyang gamitin ang mutya para makita ang paligid, may biglang dumaan sa kanyang paningin. Isang aninong tumatakbo sa likod ng mga puno. Sa sandaling iglap, nakita niya ang itsura nito. Mahaba ang katawan, tila walang balet, ang mukha'y parang ipinulupot na laman, at ang mga meta, walang itim, puro puti. Tumigil ang kanyang paghinga. Napaupo siya sa lupa. Tumutulo ang pawis sa noo kahit malamig ang gabi. Elias, sigaw ni Lando, lumapit agad. Anong nakita mo? Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon, bulong na Elias. Pero alam kong hindi lang siya naghahanap. Nakita na niya ako. Kinabukasan, 4 na kalabaw ang natagpuang patay sa palayan. Walang dugo, walang sugat, pero nanlalaki ang meta. Para bang nakita nila ang sarili nilang kamatayan. Ang mga tao sa baryo, nagsimula ng magsunog ng dahon ng saging at maglagay ng bawang sa pintuan. May mga batang ayaw ng matulog. May mga matandang tahimik na lang, parang alam na ang susunod na mangyayari. May tumatawag sa kadiliman, wika ni Mang Puroy, at hindi lang basta aswang ito. Isa siyang sugo ng itim, nilalang na sinasaniban ng pinakamatandang anyo ng dilim. Ang mga ganito, hindi natatakot sa asin, sa bawang o sa dasal. Ang kailangan sa kanila ay liwanag na hindi namamatay. Liwanag, tanong na Elias. Paano kung ako, wala akong liwanag? Paano kung anino rin ako? Lahat ng tao may liwanag, Elias. Pero hindi lahat may tapang na sindihan ito. Sa loob ng 1 linggo, araw-araw siyang nag-ensayo. Natuto siyang pakinggan ang mga ugat ng lupa. Naramdaman niya kung kailan may panganib sa paligid. Ang mutya sa kanyang dibdib, unti-unting lumiliwanag tuwing nilalabanan niya ang takot. Pero kahit ganon, may tinig sa loob niya na paulit-ulit. Iniwan ka nila. Walang nagmehal sa'yo. Ginamit ka lang ni Lola. Pinagtaguan ka ng totoo. At ngayong kailangan mo sila, wala silang lahat. Isang gabing tahimik, habang mag-isa siyang nagbabante sa bukid, biglang umihip ang napakalamig na hangin. Umangat ang alikabok. Umiyak ang mga alagang aso. At sa dikalayuan, may nakita siyang apoy, maliit na siga na nasa gitna ng kawalan. Nilapitan niya ito. Pero sa kanyang paglapit, ang apoy ay nagbago ng anyo.
Naging meta. Dalawang mata na puti at nanlilisik. Biglang sumigaw ang hangin. Elias. Napaetres siya. Nabitawan niya ang kanyang mutya. Nang abutin niya ito, nasunog ang palad niya. Para may enerhiyang lumalaban sa kanya. Huwag mong pipiliting. Hindi ka nila kailangan. Sumama ka na lang sa amin. Parang nabingi siya. Ang mga mata ng nilalang ay lumoki. Lumutang ito sa air at sa isang iglap, tumilapon si Elias sa lupa. Wala siyang lakas. Nang lalapitan na siya ng anino. Elias, si Lando. May hawak itong sulo. Tumatakbo papunta sa kanya. Nagtalsikan ang apoy. Naglaho ang anino. Humihingal si Lando. Tumulong bumangon si Elias. Ano yun? Anong nakita mo? Hindi ko alam, pero hindi na ito babala lang. Tinutukso na nila ako. Gusto na nila akong bumigay. Hindi ka babagsak, sabi ni Lando, mahigpit ang tingin. Nandito ako. Sa gabi ring yun, hindi na sila natulog. Inagmasdan nila ang langit habang pinapande ang mga sandata, kahit simpleng kawayan, kutsilyong binudburan ng asin, at dasal na paulit-ulit na sinasambit. Pero sa bawat patak ng oras, lumalapit ang gabi ng tunay na harapan. At kahit hindi pa ito dumarating, ang bigat ng takot ay tila dumadagundong na sa dibdib ni Elias. Hindi niya alam kung kaya niya. Hindi niya alam kung buhay pa siya kinabukasan. Pero isang bagay lang ang malinaw. Umuulan ng gabing yon, manipis pero walang tigil. Ang bawat patak sa bubong ng kubo ni Mang Puroy ay parang tilawk ng babala. Tahimik si Elias, nakaupo sa sulok habang tinititigan ang basag na salamin na iniabot sa kanya ng diwata. Paulit-ulit niyang sinusubukang hanapin ang sagot. Sino ba talaga siya? At bakit parang lahat ng nasa paligid niya ay may itinatago? Si Lando naman, abala sa paglalagay ng asin sa paligid ng kubo. Matagal nang hindi ganito katahimik ang kaibigan niya. Wala na ang mga bayro. Wala na ang kwentong wala sa oras. Simula nang makita nila ang nilalang na may matang apoy, parang may nagbago kay Lando. Lando, basag ni Elias sa katahimikan, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tumingin si Lando sa kanya, mabilis, saglit, pero may halong takot. Wala, Tol. Nakakatulog ka ba ng maayos? Pero hindi iyon ang tanong na Elias. At kahit hindi masabi ng bibig ni Lando, ang mga mata nito ay puno ng bigat. Kinagabihan, muling sumalakay ang dilim. Isang batang babae ang natagpuang walang malay sa gilid ng sapa. Buhay, pero walang malay tao. Parang may sumipsip sa kanya. Hindi na dugo, kundi na alaala. Hindi siya makakilala. Hindi siya makasalita. Nang daling kay Mang Puroy, kinilabutan ang matanda. Hindi ito gawa ng karaniwang aswang. May sumisimsim na kaluluwa na gumagala. Isa sa mga tagapangalaga ng sugo ng itim. Lumalim ang gabi. At habang palakas ng palakas ang ulan, parang may gumigising sa ilalim ng lupa. Isa-isang natutuyo ang mga halaman sa paligid. May mga uwak na biglang nahuhulog mula sa langit. At sa gitna ng lahat ng ito, si Elias ay unti-unting kinakalawang ng takot. Hindi takot sa halimaw, kundi takot sa hindi niya alam. Doon siya muling kinausap ni Mang Puroy. Panahon na, Elias. May dapat kang makita. Bumaba sila sa isang lihim na silong sa ilalim ng kanyang kubo. Amoy alkitran at lumang ugat ang hangin. Sa dulo ng pasilyo, may isang selyadong kahon, may ukit ng araw at buwan. Katulad na anting-anting ni Elias. Nakilala ko ang nanay mo. Bulong ni Mang Puroy habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Siya ang huling tagapagbante ng liwanag sa panahong yun. Biglang nanlamig si Elias. Hindi siya makakibo. Noon lang niya narinig ang salitang nanay na may laman. Hindi isang patay na pangalan. Hindi isang paingay ng alaala. Isang tao. Isang babae. Isang nilalang na totoo. Anong nangyari sa kanya? Himinga ng malalim si Mang Puroy. Pinatay siya ng sarili niyang kapatid. Dahil hindi niya sinuko ang sanggol sa dilim. Napalingon sa Elias. Kapatid, tumango si Mang Puroy. Isang babae, malakas, matalino,
At sa sobrang takot niya sa kapangyarihan ng liwanag, pinili niyang kumampi sa dilim. Sa loob ng kahon, may isang larawan. Luma, kupas, isang babaeng may hawak na sanggol. At sa likod nito, may nakasulat na 2 pangalan, Salia at Elias. Nayak si Elias. Hinawakan niya ang larawan na parang hihigpit ito sa kamay niya. Pero hindi yon ang ikinagulat niya, kundi ang isa pang larawan sa ilalim nito. Parehong babae, parehong mukha, pero mas matanda, mas mabagsik ang tingin. May hawak itong baston na may ulo ng ahas. Ito ang pumatay sa nanay mo, sabi ni Mang Puroy. Siya ang aninong kapatid. At saka nagtanong si Elias, halos pabulong, nasaan siya ngayon? Tahimik si Mang Puroy. Ngunit bago pa ito makasagot, may malakas na ingay sa labas. Sigaw, gulo. Tumakbo silang dalawa paakyat. Elias, sigaw ni Lando mula sa madilim na gubat. May dumukot kay Mang Lito. Hindi ko siya nahabol. Ang bilis nila. Hinabol nila ang tinig ni Lando. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may napansin si Elias, isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa lupa, nakapulot siya ng piraso ng tela. Isa, yung piraso ng pulang panyo na palagi niyang nakikitang nakatali sa braso ni Lando. Pinulot niya ito. Pinagmasdan. May dugo. Biglang may bumagsak na dahon mula sa puno. Isang anino mabilis na tumalilis sa itaas. At mula sa malayo, tinig ni Lando, pero may ibang tono. Hindi na kabado. Hindi na takot. Kalmado. Malamig. Pasensya na, tol. Doon niya napagtanto. Hindi lahat ng kaibigan ay kakampi. Hindi lahat ng pagtatanggol ay galing sa puso. Minsan, ang pinakamalapit sa iyo ay siya ring pinakamalapit sa dilim. Biglang nanginig ang mutya ni Elias. Mainit. Para may gustong pumutok sa loob ng dibdib niya. Napatigil siya. Napaluhod. At sa isipan niya, muling bumalik ang tinig. Hindi mo siya nawala, ikaw ang iniwan. Sa mga susunod na gabi, wala na si Lando. Hindi na siya bumalik sa kubo. Hindi rin siya nakita ng mga taga-baryo. May mga bulong na baka kinain siya ng mga nilalang. May nagsabing baka umalis na lang sa takot. Pero sa Elias, alam niya, hindi siya kinain ng dilim. Pinili niya ito. At ngayon, hindi lang isa ang kaaway. Ang dating kaibigan ay kasama na ng kanyang kapalaran. Pero sa ang panig, madilim ang paligid. Walang buwan. Walang bituin. Parang peti langit ay pinili ng pumikit. Sa gitna ng lumang sementeryo sa labas ng baryo, naroon si Elias. Hawak ang mutya sa liig, humihinga na malalim. Ang lupa sa paligid niya ay tuyo, punit ang damo, at may amoy ng nasunog na balat sa hangin. Dito siya pinatawag. Dito siya kailangang humarap. Elias, mula sa likod ng isang basag na nitso, lumitaw ang isang anino matagal nang nanonood sa kanya. Ang anyo nito'y babae, matangkad, balingkinitan, at may metang tila basag na salamin. Si aninong kapatid. Ngayon mo na lang ako kinilala. Bulong ng babae, habang hawak-hawak ang baston na may ulong ahas. Sayang, kung pinili mo lang kami, matagal ka nang naging bahagi ng kadiliman. Hindi ako sayo, matigas ang tinig ni Elias. At lalong hindi ako para sa dilim. Umihip ang malamig na hangin. Napayuko ang mga damo. Mula sa likod ni aninong kapatid, isa-isang nagsilabasan ang mga nilalang ng gabi. Hayat, baluktot, may mga pakpak na parang balat ng paniki at mga mata na walang puti. Mga aswang, mga sumisimsim ng kaluluwa, mga nilalang na matagal ng tinatakbuhan ng tao. At doon niya siya nakita. Si Lando. Nakasuot ng itim. Tahimik. Nakatayo sa tabi ng aninong kapatid. Hawak ang pulang panyo. Tuyong-tuyo na sa dugo. Lando, mahinang sambit ni Elias. Hindi nagsalita ang dating kaibigan. Hindi tumingin. Bakit? Tanong na Elias, halos pabulong. Akala ko, ikaw lang ang natitirang totoo sa buhay ko. Saka tumingin si Lando. May bigat. May pait. Hindi mo naiintindihan, Elias, sagot niya. Habang lumalaki ako, lahat sa paligid ko may kwento. Ako lang ang wala.
Pero ikaw ang sentro ng lahat. Ikaw ang may kapangyarihan. Ikaw ang pinili. Ako, naging anino mo lang. Napatigil sa Elias. Walang salitang kayang pantapat sa ganong sakit. Hindi niya kailanman ginustong maging espesyal. Pero sa mata ng kaibigan, siya ang naging dahilan ng sariling kawalan. Kung alam mo lang, mahinang sagot niya, kung gaano ko hinangad na maging normal, na wala akong kapangyarihan, na wala akong iniwang bangungot sa bawat yapak ko. Pero huli na, Elias, sabat ni aninong kapatid, ang pagkakaibigan ninyo ay sinunog na ng kapalaran. Ang natitira na lang ay pagpili. Nang tumindig si Elias, parang may apoy sa kanyang dibdib. Hindi galit, hindi kapangyarihan, kundi isang tiyak na desisyong kahit anong mangyari. Kailangan niyang tapusin ang gulong ito. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng nawalan. Sa lahat ng hindi na bumalik. Para sa nanay niyang hindi niya man lang nakilala. Sinimula ng mga nilalang ang paglapit. Isa-isa. Unti-unting binubuo ang bilog sa paligid niya. At sa gitna ng tensyon, biglang lumiwanag ang mutya sa kanyang dibdib, mas maliwanag pa sa buwan. Ang liwanag nito ay bumalot sa lupa. Umatras ang ilan sa mga nilalang. Nagsimulang masunog ang mga anino. Gayon, sabi ni Mang Puroy na biglang sumulpot mula sa likod, piliin mo ang sandata mo. Bumukas ang lupa. Mula rito ay lumitaw ang isang baston, kahoy na tilasinleki ng braso, at may ukit ng araw at bituin. Hawak ito ni Elias, at sa sandaling iyon, parang muling bumalik ang lahat ng alaala. Ang panaginip ng kanyang ina, ang tinig ng diwata, ang malamig na gabi ng pagkabata, at ang sariling boses na nagsabing, hindi ako mahina. Nagumpisa ang labanan. Ang mga nilalang ng dilim ay sabay-sabay na sumalakay. Lumipad, gumapang, sumigaw. Si Elias, sa gitna ng kaguluhan, ay hindi umatras. Sa bawat hampas ng baston, may liwanag na lumalabas. Parang kidlat na bumabalot sa paligid. Ang ilan sa mga aswang ay natutunaw sa isang igla. Ang iba na may nagtatago sa anino ng mga sira-sirang nitso. Pero habang lumalaban siya, isang nilalang ang biglang lumitaw mula sa likod, matulis ang mga kuko, mabilis. Tumalon ito para hampasin si Elias. Pero may tumulak sa kanya. Si Mang Puroy. Tinamaan ng kuko sa likod. Bumagsak sa lupa. Puroy, sigaw na Elias. Ngumiti lang ang matanda, kahit namumuti na ang mata sa sakit. Labanan mo, Elias. Hanggang dulo. Lalo pang lumakas ang liwanag sa katawan ni Elias. Ang anting-anting sa liig niya ay pumutok ng sinag. Nagliwanag ang buong sementeryo. Napaatras ang aninong kapatid. Hindi pa rin sapat ang liwanag mo. Himagbang si Elias. Hindi lang liwanag ko, liwanag ito ng lahat ng pinatay mo. Lahat ng sinaktan mo. Lahat ng tinredor mo. Lumingon siya kay Lando. At kahit ikaw, huminto si Lando. Para may piraso ng alaala na tumusok sa kanya. Para may bahagi ng kanyang puso na hindi pa tuluyang naging bato. Lando, sabi ni Elias, lumuluha, may oras pa para bumalik. Ngunit bago makasagot si Lando, isang aninong dumaan at tumama sa kanya, parang multong humigop ng laman. Natumba si Lando, nanginginig. Tinangka siyang buhatin ni Elias, pero nagsalita si aninong kapatid. Hindi mo siya may liligtas. Pinili na niya ako. Sa huling lakas, himawak si Lando sa kamay ni Elias. Pasensya na, mali ako. Pumutok ang liwanag mula sa kamay nila. Kumalat sa buong paligid. Ang mga nilalang ng dilim ay sumigaw. Isa-isang nawala. Ang baston na Elias ay kumislap hanggang sa maging abo. At si aninong kapatid, tuluyang nawala sa hangin. Ngunit paglingon ni Elias sa tabi niya, wala na si Lando. Iniwan lang ang pulang panyo. Tumigil ang ulan. Umilaw ang langit. At sa kalmadong paligid, tumayo si Elias, mag-isa, pagod, sugatan, pero buo. Akala niya tapos na. Pero sa kanyang paglalakad pauwi, napansin niya ang anting-anting salig. Ito'y muling nag-iinit. At mula sa malayo, isang boses. Hindi lang isa ang aninong kapatid.
Ang sementeryo ay tahimik na muli. Tila walang bakas na madugong labanan na nangyari lang ilang oras ang nakalipas. Pero para kay Elias, hindi na kailanman magiging gaya ng deity ang mundo. Bit-bit niya sa kanyang palad ang pulang panyong iniwan ni Lando. Dugo ang bakas, pero may init pa ring naiwan na para bang may bahagi pa ng kaibigan niyang nanatili sa kanya. Wala na si Lando. Tuluyang kinain ng dilim o baka pinalaya na rin sa wakas. Nakatayo si Elias sa ibabaw ng buro, kung saan deity silang umaakyat para tumingin sa mga bituin. Dito sila madalas mag-usap, mangarap, tumawa. Erong gayon, siya na lang ang narito. Mag-isa. Dumating si Mang Puroy kinabukasan. Binalot ang sugat sa kanyang likod, dala ang isang lumang balutan ng damot langis. At sa kanyang meta, naroon ang tahimik na lungkot ng isang matandang muling nawalan. Matagal na kitang minanmanan, Elias, mahinang wika niya. Akala ko'y masisira ka rin, katulad ng iba. Pero ikaw ang nagtagumpay. Tahimik lang si Elias. Wala siyang naramdamang tagumpay. Ang mga sugat niya ay hindi lang sa katawan, kundi mas malalim, sa loob, sa alaala, sa puso. Nandiyan pa rin sila, di ba? Tanong niya, habang nakatingin sa anting-anting na nakasabit sa lig niya. Tumango si Mang Puroy. Hindi lang isa ang aninong kapatid. Ang dilim ay may maraming mukha. Hindi lang sila kumakain ng laman. May iba sa kanila, kumakain ng damdamin, ng alaala, ng pag-asa, at minsan ng pagkakaibigan. Napapikit sa Elias. Sa katahimikan ng hangin, naririnig niya pa rin ang tinig ni Lando, ang tawa nila noong bata pa sila, ang huling pesensya na, bago ito naglaho sa liwanag. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Elias sa baryo. Sa una ay ayaw siyang lapitan ng mga tao, tila may takot o alinlangan. Pero unti-unti, may lumapit na isang matandang babae at sinabing, "Salamat, anak, wala na ang gumagala sa gabi. Nakakatulog na kami ng maayos." Isa pa, hinahanap ka ng mga bata, Kuya Elias. Gusto ka raw nilang maging guro sa gabi. Kuwento't bituin lang daw ang gusto nila. At dahan-dahan, muling nagbukas ang baryo sa kanya. Hindi na siya tinuturing na sumpa. Hindi na siya ang batang tinanggihan. Siya na ngayon ang tagapagtanggol, ang tagapagdala ng ilaw. Pero hindi pa rin niya nakakalimutan. Sa gabi, naupo siya sa ilalim ng punong mangga. Hawak ang lumang panyo ni Lando. Binubulong ang mga alaala. Wala siyang sagot sa lahat ng tanong. Wala siyang katiyakan kung kailan muling lilitaw ang dilim. Pero ang alam niya, kailangan niyang manatiling gising. Nagpatuloy ang araw. Gumaling ang sugat ni Mang Puroy at nagsimulang turuan si Elias na mas malalim pang kaalaman tungkol sa mga nilalang, sa mga diwata, sa sinaunang mga pangako na nakakalimutan ng mga tao. Isang araw, habang nagwawali si Elias sa harap ng bahay ni Mang Puroy, may dumating na batang babae. Mga 6 na taong gulang. Ayat, mabait ang mata. Narinig ko po, kayo raw po ang pumatay sa aswang, wika niya. Hindi ko sila pinatay, sagot na Elias. Pinatigil ko lang. Bakit po kayo hindi takot? Hindi agad sumagot si Elias. Tumingin siya sa malayo, kung saan matatanaw ang burol at ang sementeryo. Hindi ako laging matapang, sagot niya. Pero minsan, kahit takot ka, kailangan mong humarap. Kasi kung hindi ikaw, sino? Ngumiti ang bata. Gusto ko rin po maging kagaya niyo. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ngumiti rin si Elias. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil may nagsisimula. Sa huling gabi bago siya bumalik sa buro, bumisita siya sa isang abandonadong bahay, ang lumang bahay ng kanyang ina. Inalis niya ang alikabok, pinunasan ang larawan ng isang babaeng may hawig sa kanya. Sa sulok, may kahon na puno ng lumang liham, mutya at mga kasulatan. At doon niya nakita ang huling liham ng kanyang ina. Anak, darating ang araw na kailangan mong pumili kung magtatago ka o lalaban. Sana, pag dumating ang oras na yon, piliin mong maging ilaw kahit madilim. Hindi niya mapigilan ang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sagot na matagal na niyang hinahanap.
Ang ina niya matagal na niyang akala'y iniwan siya. Matagal nang naghanda para sa kanyang kinabukasan. Hindi siya isinumpa. Inaghandaan siya. Inilaban siya. Sa paglalakad pauwi, nilingon niya ang langit. Muli, walang bituin. Pero hindi siya nag-alala. Kasing ngayong gabi, alam na niya, kahit wala ang mga bituin sa langit, pwede kang maging liwanag ng iba.